Proverbs chapter 4, verses 23 to 27. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity, keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths of your feet for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn right or left. Keep your foot from evil. Magandang araw! Ang tatalakang pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang setting healthy boundaries. Ang una pong katarungan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the human heart is the originator of sin. Dapat po natin gawin palagi ang ating puso dahil sa puso po natin galing ang mga kasalanan. Hindi po natin pwedeng sin yung ating environment, yung kapaligiran o yung ibang tao o kahit si Satanas sa ating mga kasalanan dahil ang kasalanan po ay nag-originate sa ating mga puso. Sa puso po natin nagmumula ang kasalanan at yun ay lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga kilos, sa ating mga pakipag-socialize natin sa mga tao kung paano tayo makipag-usap sa kanila, the way we move. Yun po. Marahil ay natutusok tayo sa mata dahil sa pagkakakilot, pero sa puso pa rin po natin ang galing ang kasalanan kasi nga po, our heart is the originator of sin. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. Kung mababasahin pa natin sa ating talata na Kawikaan, chapter 4, verse 24-25, ilayo mo sa iyong bibig ang kasalitang maalay. Ilayo mo sa iyong mga labi ang kasinungalingan. Palaging sa harap ang pukol ng iyong tanaw. Dito pa lang po ay malalaman natin na kailangan nating magkaroon ng boundaries sa ating mga parte ng katawan dahil dito po na nilalabas ang kasamang nagmumula sa ating mga puso. Let's apply on ourselves what Bible says. Gamitin po natin ito as guidebook natin bilang mga tao. Ang natutunan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the person with clear boundaries will prosper. Mga tao pong with clear boundaries when it comes to relationship, work ethics, studies, sila po yung mga taong madalas na nagtatagumpay sa buhay. Sila po yung may malaking chance na magiging successful sa buhay dahil yung boundaries po natin ay boundaries din po ng Panginoon. Pero ano nga ba yung mga boundaries at commitments na dapat nating sundin? Pero ano nga ba ang mga boundaries at commitments na dapat nating sundin? Ito po ang tatlong boundaries na binigay ni Pastor Russell Ocampo ngayong araw sa kanyang katuruan. Ang una po ay I will not entertain evil thoughts in my heart. Ang ini-entertain po dapat natin ay ang mga salita ng Diyos at hindi po yung mga tukso ng kalaban o ni Satanas. Pangalawa naman po ay I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Isa na po rito yung pakipag-chismisan, pagmumura, dirty talks, pagsabi ng mga malalasang bagay, panlalait, at iba pang mga bagay na nakasama sa kapwa nating mga tao. Ang pangatlong commitment naman po ay I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. Ito po ay kagaya sa boundary na sinet po ni Job sa kanyang mga mata na nakalagay sa talatang chapter 31 verse 1. Ito po yung sinabi ni Job sa kanyang talata. I made a covenant with my eyes and not to look lustfully at a young woman. Instead of focusing on other women, mag-focus na lang po tayo sa Panginoon, sa kanyang mga katuruan. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.